Sagittarius, tignan po natin kung ano ba yung mensahe ng iyong spirit guide or ano ba yung request ng iyong spirit guide ngayong 2024. So, if I'm not mistaken, meron tayong ginawa, could be, last year yata yun 2023. So, ilalagay ko na lang po yung link sa comment section para mabilis ninyong makita. Pwede nyo rin po yung panoorin. Oo. Tignan natin kung ano yung card na nagre-represent sa iyong spirit guide. Pero bago pala yan, kasi bago ako mag-video, nakahiga kasi ako. Ang na-pick up ko, pero nakaset na sa mind ko, no? Nang gagawin ko po ay, ayan, para sa inyo, Sagittarius. Nagpahinga lang kasi ako sandali. And kikiam kasi yung nana ko, more on Chinese food. Hindi ko alam kung mahilig ba kayo sa Chinese foods, mahilig ba kayo sa mga, ayun, kunwari, kikiam, fishball, mga ganun. Or meron kayong lahing Chinese, ganyan. I mean, prominent talaga sa inyo. Or could be sa eyes ninyo, ganyan. Baka may mga singkit dito. Tignan natin, or even siguro yung spirit guide mo. Tignan natin kung ano po yung card na nagre-represent sa iyong spirit guide. So, we have 3. Oh, ang dami nagre-represent. Ayan. So, yung spirit guide mo, parang gusto niya talaga is maging malapit ka sa family mo. Okay, so more on ancestor mo ito. So yun nga, baka meron kayong mga Chinese na mga ancestors, ayan, or mga ninuno po ninyo, sila talaga yung iyong guides, or parang siya yung pinakamalakas mo na guide. So babae yung pinapakita sa atin dito. Pwedeng 3 sila, ayan, yung spirit guides mo, o yung ancestors mo na nagbabantay sa'yo. Ayan, no. Kung meron kayong business, sobrang i-guide kayo nitong spirit guides mo. Okay? Ayan, tignan natin. So, ang gusto kasi niya ng spirit guide mo is yung nakikipag-socialize ka, nakikipag-usap ka sa mga tao, ganyan. So, ayaw niya nang mahiyain yung spirit guide mo. So, ayan, kung di po kayo mahiyain, isa yung spirit guide ninyo sa nagbabantay talaga sa inyo, isa siya sa mga nagpapalakas ng loob mo. Ayan. Tapos, siya, medyo mailap siya in a way, pero lagi siyang nandyan, syempre, kasama mo yan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. So, yan yung cards na nagre-represent sa yung spirit guide. Okay, tignan natin. Paano mo ba mapapalalim yung connection mo sa kanya or sa kanila? 3 of Wands. Mag-travel ka. Ayan. Tapos siguraduhin mo yung mga plano mo. Talagang straightforward ka pag nagpaplano ka. Wala nang paligoy-ligoy pa. Meron ako napipick up. Hindi ko siya maintindihan kung ano yung sinasabi. Oo. Hindi siya ma-explain kung ano yung sinasabi nung spirit guide mo. Tignan natin, okay? We have the sun. Ayan, gusto din niya, nagpapaaraw ka. So, baka Sagittarius, hindi ka na naaarawan. So, you stay sa arawan. Pero, syempre, yung yung healthy pa. Siguro mga hanggang 8 a.m. Ayan po. Basta magpaaraw ka. Gusto yan ng spirit guide mo. Basta gusto niya talaga makipag-socialize ka. Ganun. Gusto niya yung marami kang nalalaman, marami kang natututunan sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, marami siguro nga talaga sa inyo is business, kayo, goal-oriented kayo or business-minded talaga kayo. Kaya yan yung gusto ng iyong spirit guide. Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo, okay? Ano ba yung need mong i-improve pagdating sa iyong sarili? The Hermit. Okay, ayan. So, stay focused. Kailangan focus ka talaga sa mga goals mo. Page of Pentacles. At saka wag ka daw yung tipo ng tao na lahat alam mo na, Sagittarius, hindi. Dapat daw willing ka dito na matuto. Okay? Yun yung gustong i-improve mo ng iyong, yan yung gusto ng spirit guide mo na i-improve mo pagdating sa sarili mo na, Sagittarius, hindi mo pwedeng sabihin na alam mo na lahat. Okay? Kailangan marunong kang makinig dito, marunong ka dapat, makihalubilo. Dapat willing to learn ka. So, yan yung mga kailangan mong i-improve. And also, ayan, gusto din ng spirit guide mo na maging self-reliant ka at maging masaya ka sa mga ginagawa mo o sa mga choices na pipiliin mo pagdating sa iyong life.
The Empress, alagaan mo daw yung sarili mo. Kasi minsan nakikita ka ng spirit guide mo, yung iba sa inyo, di ko alam kung may bisyo ba kayo. Kunwari, ganito pag na-stress kayo, naninigarilyo yung iba sa inyo. So, baliktarin nyo daw yan. I-transmute nyo yan sa healthy living. Okay? So, lahat ng parang mga negatives, hindi ba, mga bad habits ninyo, more on ganun, mga bad habits ninyo, is i-turn nyo yan sa positive, yung mga tinetake po ninyo. Maging positibo kayo dito. And kung meron dito humihiling ng baby, could be 3 months from now, yung iba po sa inyo, or kung kailan nyo ito mapapanood, pwedeng ibigay talaga yan sa inyo. So, wag kayong mawawala ng pag-asa dito. If meron dito humihiling ng baby, ibibigay yan sa inyo. Kaya nga din gusto niya ng yung spirit guide na alagaan mo yung iyong katawan. So, tignan natin kung ano pa. Okay, ano ba yung life purpose mo? Card to represent your life purpose. Stability, permanence, nandyan din yung growth. Yun talaga, yung gusto niya maging self-reliant ka dito, na pag nakikipag-usap ka sa mga tao, alam mo yung sinasabi mo. Hindi lang may masabi ka, na kaya mong patunayan yung mga sinasabi mo. Ayan, so ayaw ng yung spirit guide na nagsisinungaling ka. Yun yung pinaka-ayaw niya sa Sagittarius. 4 of Swords, ayan, pag-isipan mo daw, ayan, every time na pinag-iisipan mo at nandun nga nabuo yung mga decision mo sa life, yung mga sinasabi mo, is mas napapalapit ka sa iyong life purpose. Okay, so ang nakikita ko talaga dito is gusto ninyo talaga na, syempre lahat naman tayo, di ba, gusto nating magkaroon ng financial freedom. So ayan po, pwedeng yan talaga yung life purpose mo. Pero paano mo nga ba yun gagawin? Kasi yung Queen of Pentacles natin or King of Pentacles natin, kung mga lalaki naman po yung nanonood dito, is about talaga yan sa pagbibusiness. So, Sagittarius, kung feeling mo talaga mayroon kang guts to start a business, start now. Yan yung sinasabi sa'yo dito. Kasi mapapalapit ka lalo sa life purpose mo. Kasi pwedeng marami kang matulungan dun sa business na itatayo mo. Tignan natin, ano ba yung mensahe sa'yo ng iyong spirit guide? Okay, 10 of Swords. Hindi pa daw huli yung lahat, Sagittarius. Bumangon ka daw, sabi ng iyong spirit guide, and may mga papers ka dito na kailangan asikasuhin sa mga susunod na buwan. Ayan, medyo maging maingat ka din daw sa mga tao sa paligid mo. Ayan, tignan mo kasi may mga tao dito na pwedeng, parang wag mo sila laging talikuran, harapin mo sila. Tignan mo, parang puro nakatalikod halos, no, yung mga ano mo dito. Ayan, no, si 3 of Cups, si 3 of Wands, si Dasan nakaharap yan eh. Ayan, no, si 10 of Swords. So, ano daw, parang in-notice mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Sabi ko nga sa'yo, diba, ayaw ng spirit guide mo na sasabihin mo na alam mo na lahat. Dahil hindi mo pa daw talaga alam lahat, Sagittarius. Okay? Tignan natin. Yes, pwedeng marami ka ng pinagdaanan, pero you don't know everything. So, tignan natin kung ano pa yung blessings na pwedeng ibigay sa'yo ng iyong spirit guide. Sabi ko nga sa'yo, straightforward magsalita yung spirit guide mo. Kaya minsan, kung may naririnig ka na voice inside your head, or may naririnig ka na, di ba, wala namang nagsasalita, pero may naririnig ka na parang binabash ka, okay, or parang napakasakit niyang magsalita, that is your spirit guide. Tignan natin ano ba yung pwedeng blessings na ibigay niya sa'yo. A blessing on your love. Okay, so kung paano mo inaalagaan yung iyong sarili. Ayan, pwedeng love life mo ito, or relationship mo with yourself, relationship mo with the people around you. Ayan, gusto niya mahalin mo yung buhay mo. Gusto niya mahalin mo kung ano yung mayroon ka ngayon. Diba? Tignan natin, okay? So, habang pinapatugtog ko po itong ating singing bowl, pwede nyong malaman kung ilan ba talaga yung inyong spirit guides at ano ba yung mga pangalan nila. So, tatanungin ko po kayo kung ano yung unang pumasok sa inyong isipan, yun na po yun. Okay? So, that is your intuitions. Ilan ang spirit guide mo, Sagittarius? Ano ang pangalan nila? Maraming salamat po, and stay connected sa inyong higher self, sa inyong spirit guides ngayong 2024, at mas marami pa kayong blessings na marireceive ngayon.